At kung paano nila siyang nakilala nang pagpirapirasuin niya ang tinapay. Sa pinag-uusapan nila ito, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngulit, naggulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Can you imagine? Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan? Pa kayo. Tama ba? Anong sabi? Bakit kayo naguguluhan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Most of the time, ito ang sitwasyon ng puso natin. Sa bawat salita na naririnig natin, nag-aalinlangan tayo o naguguluhan tayo o alin doon? Pareho. Bakit? Una, bakit ka nag-aalinlangan? Kasi hindi mo pinaniniwalaan ang bawat salita na yung tinatanggap. The same what happened sa mga disciples of Jesus. For 3.5 years, kasama nila si Jesus, but the big problem is this. Ang puso nila ay walang totoong recognize saan na ang sinasabi ng Panginoon Jesucristo ay 100% na mangyayari. Are you learning? I hope na ang buhay ng bawat isa sa atin, you know what? Every time na tinatanggap natin ang salita ng Diyos, every time na nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ang puso ng bawat isa, ang kaisipan ng bawat isa, you know what? Walang ibang nilalaman, kundi, alin? Isa lang, Panginoon, ano man ang sabihin mo, paniniwalaan kita. Ano man ang nais mo, susunod ako sa iyong harapan. Pero kung minsan, ang puso natin hindi makapaniwala. Why? Yun yung problema natin. Bakit hindi mapaniwala yung puso natin? Bakit hindi makapaniwala yung sarili natin sa sinasabi ng Diyos? That is the big problem. Hello? That's why look at here. Verse 39. Tignan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito, hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman, buto, ngunit ako'y mayroon tulad na nakikita ninyo. 40. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa, nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol ng isang isdang inihaw, kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, look at this, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin, sa kautusan ni Moses, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. I pray mula sa araw na ito na mabuksan ang kaisipan at maging ang mga mata ng buhay ng bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus. Sa pamamagitan ng kanyang buhay na salita, sa pamamagitan ng kanyang katotohanan, at sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang pangalan. Mula sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus, dalangin ko na ang inyong kaisipan ay manatiling bukas patungkol sa kanyang salita. Amen. Church, look at this. Maliban na lamang na mabuksan ang ating kaisipan. But listen to me, hindi na natin kailangang hintayin ang Diyos, Lord, na mag-appear sa ating harapan para sabihin sa Kanya, Lord, pwede niyo bang buksan ang aking kaisipan? No. Pero umaasa ang Diyos na ikaw at ako, you know what? Na binigyan niya ng kalayaan na makalapit sa Kanyang presensya every day sa ating buhay. You know what? Hingin natin sa Diyos. Idulog natin sa Diyos, Panginoon, buksan mo ang aking kaisipan. Panginoon, buksan niyo po ang aking mga mata. Buksan niyo po ang aking puso upang lubos kong maunawaan kung ano ang nais mo mangyari at maganap sa aking buhay. That's why look at, for 3.5 years, kasama niya ang mga alagad. Pero still, iba ang nasa kaisipan ng kanyang alagad at iba rin ang nasa kaisipan ng Panginoon Jesucristo.
Ang nais na mangyari ng Diyos, ang nais na mangyari ng Diyos, siya ay maging hari ng lahat ng mga bansa. Subalit ang nais na mangyari ng kanya mga alagad, siya ay maging hari lamang saan? Sa bansang Israel. Learning. I hope and pray na makita natin ang katotohanan ito. That's why look at, we cannot build. Listen to me. When the church is built on the opinion of man, it will abort the purposes of God. Amen. Once na ang ating buhay ay naitayo base sa opinion nating mga tao, hindi natin magagawa, ang alin? Ang bawat plano at nais ng Diyos na mangyari sa ating buhay. Amen. Oh, huwag kayong matulog. I know, even ang inyong mga mata, dilat, gising, ang inyong physical na katawan, pero tulog ang inyong mga diwa. I can do that also. Amen. That's why don't do that to me. Hello. Amen. Are you with me? Kung minsan, it's okay. Kung minsan gusto kong sabihin sa inyo, kayo ang tumayo rito, ako makikinig. I am very much willing to do that. True. Hello? It's because some of you are only waiting for what? Matatapos na. For me, pag naaalala ko pa lang na matatapos na tayo, to be honest with you, walang halong kaplastikan o bola. Hinihintay ko uli yung susunod na linggo na magkita-kita tayo. I don't know sa inyo. But I know some of you, ang nasa isipan nyo, at least, matatapos na kami. The end. Amen? Diba? Doon mo makikita kung ano ba talagang koneksyon meron ka. Konektado ka lang ba talaga sa laman? O konektado ka ba talaga saan? Sa spirito. If you remember, ilang beses kong in-illustrate sa inyo, ang koneksyon ng bawat isa sa atin na hindi pwedeng manatili hanggang laman lang. Why? Listen, pwede akong makapagsalita ng mga bagay na makakasakit sa inyo. Hindi ko pwedeng i-compromise yung bagay na yun kung yun yung kailangan kong sabihin. Bakit? Kasi alam ko na yun ay ang mga salita ng katotohanan na pwedeng bumago sa ating pagkatao. Malinaw ba? Hindi kayo ang dahilan kung bakit ako naging pastor. Ang Diyos ang tumawag sa akin sa pagpapastor. Amen. That's why hindi pwedeng baliwalain yung bawat katotohanan. Hindi pwedeng baligtarin yung bawat katotohanan. Kung mali, mali ka. Kung tama ka, tama ka. Hindi pwedeng, mali ka. Anyways, pwede pa na. Listen. Kung mali, mali. Did you get this? Why? It's because ito ang naging problema kung bakit hindi natin nauunawaan kung ano ang nasa kaisipan at puso ng Diyos. It's because mas gusto natin, you know what? Nagawing madali ang lahat. Nagawing simple ang lahat. Tama ba? Pero ang katotohanan, kinakailangan o nire-require sa atin ng Diyos na ang salita ng Diyos una sa lahat, unawain natin ang gusto. Intindihin natin ang gusto. At higit sa lahat, ipamuhay natin ng gusto. Upang sa ganun masabi natin sa sarili natin, now, unti-unti sa grasya at biyaya ng Diyos, ang buhay natin, you know what, ay totoo na nagkakaroon ng kaliwanagan. Amen. Tanungin ko kayo, hanggang saan ang naging pangarap ng inyong mga magulang sa inyo?
Tell me no. This is too personal. Tama ba? Hanggang saan ang pinangarap o napangarap ng inyong mga magulang para sa inyo? Isama nyo na ako. Tatapatin ko kayo. Karamihan, hindi ko sinasabing lahat dahil magulang din ako. At meron din ako magulang. Karamihan ng mga magulang, ang pangarap natin saan? Sa ating mga anak. Sabi ko, karamihan. Unawain niyo sinasabi ko. No? Ang pangarap natin sa ating anak ay hanggang saan? Magkaroon sila ng magandang kinabukasan lamang. I-illustrate mo, ano yung magandang kinabukasan makapagtapos ng pag-aaral? Ano pa? No, pag sila ay nakapagtapos ng pag-aaral, magkaroon sila ng magandang kinabukasan o hanap buhay. Ano pa? Magkaroon sila ng maganda o pogi o mabait na kapartner sa buhay. Tama ba? Ano pa? Magkaroon sila ng mga anak. Ano pa? Magkaroon ako ng apo. Ano pa? Wala na akong hihilingin pa. Obviously, kasama na doon yung provision ng Lord. Tama ba? Na meron silang bahay, meron silang, masasabing kanilang pagmamayari, and then kung papalarin, meron din silang sasakyan. Tama? Most of the time, pangarap. Pero iba ang isipan ng Diyos. Iba rin ang pangarap ng Diyos para sa atin. Amen. Iba yung pangarap ng Diyos para sa iyo. Iba yung pangarap ng Diyos para sa atin. Doon mo makikita na malaki ang pagkakaiba na iba ang kaisipan ng Diyos sa kaisipan nating mga tao. Kung tatanungin niyo ako din, meron din akong mga anak. Anong pangarap ko sa kanila? Magkaroon sila ng magandang future. Mali ba yun? Hindi. Ano pa? No? Makapagtapos sila ng pag-aaral nila, maibigay namin mag-asawa sa grasya at biyaya ng Diyos sa buhay namin, ang alin, kung ano man yung kurso na gugustuhin nila, paglaki nila. Are you with me? No? Ano pa? Kung gusto nila, like for example, na makapag-aral sa magagandang kolehiyo, I pray na maibigay ko yun pag dumating ang araw na yun. Sa grasya ng Diyos. May masama ba doon? Wala. Alam ko na yun din ang takbo ng inyong puso't isipan. Pero unawain nyo ang sinasabi ko. Ngayon, no, ang isang bahagi din ng aking kaisipan na ito. Bukod sa pangarap ko, pampersonal sa aking mga anak, meron din akong pangarap para sa inyo. Me as your pastor, me as the father of the house. Ano ang pangarap ko para sa inyo? Hindi lamang masabi natin na magkaroon tayo ng sariling church and building, dahil hindi doon nagtatapos ang lahat. Yes, kailangan natin ng church and building. Para saan? Yan ay behikulo natin. Para saan? No? Tools natin. Para saan? Para magamit tayo ng Lord for the advancement of the kingdom of God.